Ang tanong doon, handa na ba kayo sa pagdating ni Lord? Amen? Salamat sa nag-donate ng decoration at salamat sa nagkabit. Ang ating pong mga kabataan ay patuloy na tinuturuan ni Lord. Amen? Napansin nyo ba? Natapos na yung ating buhon. O wala lang kayong napapansin. Isang araw maglalatag tayo ng mahabang dulang. Ha? Yung mga bata ngayon, alam mo ba, JM, kung ano yung mahabang dulang? O hindi. Magbubudal fight tayo dyan sa labas. Amen? Pagbudal fight, survival of the fittest. Ha? Pero dito, hindi ganon. Amen? Lahat ay, sabi nga, hindi tayo pinagkukulang ng Diyos, kaya laging sapat ang kanyang biyaya. Sige, hintayin lang nating makababa si Sister Mary. Amen. Palakpakan muna nga natin muli si Lord. Pag gumagala ang aking mata, hindi nyo alam, nag-check ako ng attendance. Amen. Hindi man natin kasama yung iba sa iba-ibang kadahilanan, pero sapat ang pagpapala at pagkalinga ni Lord sa kanilang buhay. Amen? Amen ba? Amen. Sige po, ipagpapatuloy natin yung ating pag-aaral. Ito yung last Sunday ng November. Parang kailan lang, January. At ilang tulog na lang, mag-uumpisa ulit tayo ng January. Amen? Pero hindi mo na January, December pa. At maging excited tayo sa ibibigay ni Lord para sa tema ng December. Amen? Amen. Kasi iyan yung paglalagom ng isang buong taon pinag-aralan natin. Amen? Amen. At ngayon, ang tinatalakay natin ay yung letter R. Sige nga, ano nga yung tema natin sa R? Represent Christ to the world. Yan. Muli, pag sinabing to the world, yung mundo mo muna. Liitan muna natin yung mundo mo, saan yung mundo mo ngayon. Kung ako ay nasa GMA, ang nagtatrabaho, ang mundo ko muna ay sa GMA at sa paligid ng ginagalawan ko. Pag Sabado-Linggo, ang mundo ko ay dito sa kaingin. O paglalakihan natin, magiging malolos yan. Amen. Kaya, pag-isipan na natin. Kasi, yung mundo mo, ikaw ang magiging representative ng Panginoon. Amen? Ang tungkulin mo, higit pa sa mga senador at kongresista. Dahil yung pinakamataas na kapangyarihan na maraming hindi nakakaalam ng mundo na to, walang iba kundi ang Diyos. At ikaw yung representative niya. Dahil last teaching to, para sa ating tema, syempre ni-review tayo. Kasi yung iba, hindi naman naumpisahan. Magka-idea lang sila na kung ano ba yung linggo-linggo na pinag-aralan
at yung sinundan natin na mensahe ng Panginoon. Una, itinuro sa atin our role as Christ representative. May tungkulin tayo. Binigyan ka. Kanina nga sabi ng inawit natin, binigyan tayo ng holy calling. At ito yung calling na yan. Yan ang pagkatawag sa atin ng Panginoon. Dapat malinaw sa atin kung ano yung tungkulin, ano yung panawagan natin na ibinigay ng Diyos. At dahil nilinaw na yan, living as Christ representative. Ipapamuhay mo na ngayon. Ipinapamuhay mo na ngayon at patuloy na ipapamuhay yung pagiging kinatawan. Amen? At yung pangatlo, yung tinuro ni Pastor Aris sa nakaraang linggo, we are on a mission to represent Christ. May mission tayo. Ang mission natin ay si Kristo. Kung ano si Kristo, ang kabuuan ng Panginoong Jesucristo. Dahil siya ay sumasa atin. Amen? Amen. Ano nang nagawa mo pagdating sa mission na yan? Dito, malilinawan mo na kung paano ka ngayon magsisimula. Kung paano mo gagawin yung mission natin sa Panginoon. Hindi tayo na binuhay ng Panginoon para sa wala. Lahat ng nilikha ng Panginoon ay may purpose. Kung ang silya na inuupuan mo, ang purpose niyan ay maging upuan mo at pahingahan, may purpose ka din. Kahit yung mga bagay na walang buhay, na nilikha ng Panginoon, may purpose. Lalo na yung mga anak na tinawag niya. Amen? Amen. Kayong malungkot, parang malulungkot na kayo, parang hindi pa na... Huwag kayong matakot sa misyon. Dahil, pag naglilingkod ka sa Lord, mahirap man, pero iba yung fulfillment. Kung ako ay binibigyan ng recognition sa opisina, sa contribution ko sa opisina, iba ang fulfillment pag naririnig mo si Lord na pinupuri ka dahil patuloy kang tumatayo sa kabila ng hirap, sa kabila ng sakit. Amen? Ay sabi ko nga, Lord, piruin mo, 2 years na lang akong magtatrabaho sa GMA at isang masarap na marinig nung aming budget hearing, ang tanong nung aming Chief Executive Officer ay puro sa akin nakadirekta. So natapos na namin yung, kasi sabi nga ay milyon. Minsan di mo alam kung paano mo bibilangin. Isang department lang yun. Ilang departamento meron sa GMA. Tapos nagkukwentuhan na lang sa dulo. Sabi niya, English na sinasabi pero tatagalogin ko na sa inyo. Sabi niya, kasi dumating siya, hindi siya originally na nakaupo o may posisyon. Si Mr. Duavit, naririnig nyo, JRD, Jimmy Duavit or Gilberto Duavit. Sabi niya, nung dumating siya sa GMA ay 2001. Nauna ko sa kanya, ako'y 1999. Mag-e-expand ang GMA, naghahanap ng content, pero hindi nila mahanap kung nasaan yung kanilang mga programa na reproduce. Nung dumating ako ng 99, nagulat ako kasi ang hawak ko library and archives. Ang laman ng sinasabi nilang library, yung mga binibiling programa. Kasi noong bata pa ako, ang paborito kong mga palabas, mga English, nanonood ako ng $6 Million Man, Knight Rider, Chips,
dala boat, at puro GMA yun. Tapos sabi niya, tapos mag-comment yung isang senior vice president. Sabi niya, walang nakuhang content. Lahat ng content, hindi na magagamit. Pangit na yung quality. Tapos sabi nung isang senior vice president, kailan lang nagka-library? Walang kagatol-gatol nung dumating lang si Ren. Amen? Sa isang nagtatrabaho, hindi man diretsahan, ibig sabihin, nare-recognize niya yung effort mo. Dumating ako, iisa lang ang tao sa library. Dalawa lang kami. Nung dumating ako, dalawa kami. Pagdating ko, nag-hire agad ako ng isa. Alam niyo kung ilan kami ngayon? 22. Amen? So, sabi ko, Lord, nung dinala mo ako sa kumpanya na to, yun yung mission ko para sa kanila. Amen? At ngayong nakilala kita, meron ako rin panibagong mission. At magpapatuloy ang mission natin sa Lord hanggang sa huling hininga natin. Katulad nung patotoo kanina, may cancer, lumaganap na ang cancer, pero nagpapatuloy. Minsan, parang sa isip natin madali, pero iba pag ikaw ay nandun na sa sitwasyon na yun. Amen? Kaya, yung mission, madali lang. Kasi, kasama natin si Lord. Amen? Amen? Balikan lang natin yung ating tinatayuan na verse para sa represent Christ. Sa John 20:21, again, Jesus said, "Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you." Pinapadala tayo ng Panginoon. Hindi lang yan mga disipulo, hindi lang yan mga apostol. Lahat ng anak niya ay pinapadala niya. Sa Tagalog, muling sinabi sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. Kung papaanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. Ano ba yung pagkasugo sa kanya ng Diyos Ama? Sasagutin niya ng susunod na verse mula sa Luke 19:10. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Hahanapin natin at dadalhin natin sa kaligtasan sa tamang direksyon yung mga nawawala. Pag nawawala, anong ginagawa? Nagtatanong sa pulis. Ngayon, madalang na ako magtanong sa pulis. Nagwe-waze na lang o kaya Google Map. Amen? Pero pag nawawala, naghahanap. Kaya nakahanap sila. Ang kailangan lang nating gawin, hanapin at alamin kung sino yung nawawala. Hahanapin natin yung nawawala na naghahanap, hindi yung nawawala na nagwawala. Magkaiba yun, ha? Iba yung nagwawala. Mahirap dalhin muna yon sa Panginoon dahil hindi pa sila handa. Sa Tagalog, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Amen. Dadali natin. Hindi lang nila alam yung direksyon. May ideya na sila kung ano ang Diyos, ano ang ginawa ng Diyos, pero hindi nila nakikita yung kabuuan ng kaligtasan na ibinibigay ng Diyos. Dahil natamnan sila ng mga turo na hindi tama. Kaya, ang layunin natin, ipakilala sa kanila yung tamang turo ukol sa kaligtasan. At pag nakilala nila yung tamang turo sa kaligtasan,
masusumpungan nila yung tunay na tagapagligtas. Amen? Kaya, ito yung command ng Panginoon. Go. Pag sinabing go, may gagawin ka. Kung ikaw ay nagdadrive, pag green, go yun. Pero pag red, stop. Amen? Panginoon, laging go. Walang stop. Amen? Humayo, katawanin si Kristo. Ayan yung isa sa malinaw na purpose ng buhay ng anak ng Diyos, ng mananampalataya ng Panginoon. Balikan ulit natin. Ito ay malinaw na command ng Panginoong Yesus. Siya mismo ang nagsasalita dito sa Mark 16, verse 15. He said to them, "Go into all the world and preach the gospel to all creation." Go into all. Sabi ko nga, kung ang mundo ko nga yung GMA at saka dito sa lugar na to, dalawa yung mundong ginagalawan ko. Kung papalawakin pa yun ng Panginoon, yun yung hindi ko pa nabubuksan na kasama sa all. May all. Amen? Maaring magbubukas palagi ang Panginoon ng pinto. Minsan, bintana pa lang, susunod. Kinakausap ka lang sa bintana lang, susunod dyan, magbubukas na ng pinto at papapasukin ka na. Amen? Kasi hindi naman lahat open agad. Pero, doon na yung unti-unting pagbubukas. Sa Tagalog, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Lahat ay bibigyan ng pagkakataon na marinig ang ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, hindi siya muling magbabalik hanggang ang lahat ng nilikha ay narinig ang patungkol sa kanyang mabuting balita. Amen? Kaya nga sabi ko, Lord, paano yun? Ay araw-araw may pinapanganak. Pag kumuha kayo ng statistics, hindi kasama yung wala pa sa, sabi nga yung wala pa sa edad na buo na yung kanilang kaisipan na malaman yung tungkol sa Diyos. Dahil ang grasya ng Panginoon sa mga edad na yun ay iba. Amen? Kung isang taon pa lang, hindi pa nagkakasala yun. Wala pang bahid. Amen? Kaya merong grasya ang Panginoon para sa kanila. Sino yung nakapansin pagtuna, lumalabas na yung ugali ng mga anak. Lalo na pag 3, lalo na pag 4. Amen? Alam na alam niya ni Sister May kasi meron siyang 7 at may isang pinapalaki pa na, di ba? Pero mabait yun si Gabgab, mabait. So, ang tanong na ating sasagutin sa umaga na ito, may utos, inihanda na tayo. Inihanda na tayo ng Panginoon mula pa noong 2 taon na tayo nang hinahanda. Lahat ng pag-aaral natin patungkol sa kung paano tayo dapat mamuhay bilang mananampalataya, bilang anak ng Diyos, bilang Kristiyano. Yan. Ayan ang sasagutin nating tanong. How do we represent Christ? Paano natin kakatawanin si Kristo? Marami nang maglalaro sa isip niyo. Marami nang sagot na nasa puso niyo. Pero ngayon, may 5 bagay na ibinigay ang banal na Espiritu para gawin natin yan.
Paano ba ako magiging karapat-dapat na representative ng Panginoong Jesus? Una, we have to dress for the role. Nagdamit angkop sa tungkulin. Ano ba yung magdamit? Base sa tungkulin ginagampanan mo. Kung ako'y artista, buti na lang hindi. Kung halimbawa, ako'y si Marian Rivera, kunwari lang, kung makareact naman kayo, malayong malayo, buti pa yung inaanak ko, malapit-lapit kay Marian Rivera. Amen? Kung ako'y si Marian Rivera, bibigyan ako ng role na Jezebel. Talaga naman, o pwedeng Marimar din. Paano ko ihahanda sa sarili ko? Kailangan yun, maghanda siya para sa role na gagampanan niya. Kung Marimar, kailangan magaling kang sumayaw. Diba? At yung mag-aw, aw. Hindi ako magaling mag-aw. Marimar, aw. Aw lang. At kung Jezebel naman, dapat masanay ako isuot yung buntot at magaling akong maglangoy. Amen? Kasi hindi ka magiging kapani-paniwala para sa gagampanan mong role, gagampanan mong tungkulin. Buti na lang, hindi ako artista. Amen? Pero, sino ba nangarap dito mag-artista? O may pagkakataon ka pa. May 2 taon pa ako sa GMA. Papa-audition kita. May 2 taon pa ako sa GMA. Pwede pa akong magdala doon para mag-audition. Amen? Ayan. Pangarap pala hindi ko alam, pangarap pala ni ate na mag-artista. Amen? Masaya sila. Sa Lord ka na lang mag-artista. Amen? Dapat, angkop yung sarili mo para sa gagampanan ng tungkulin. Paano ba mag-dress for the role sa spiritual? Ang sabi ng salita ng Diyos, yan, yung mga bagay na yan, dapat meron ka. Dapat yung mga bagay na yan, meron ka at handa ka para sa mga bagay na yan. Amen? Kasi habang ginagampanan mo yung role, pwede kang itanikala, pwede kang ikulong. Amen? At syempre, lagi, dala-dala mo yung katotohanan. Amen? So, pagdating sa Panginoon, yung dress for the role ay ito. Sabi sa Romans 13:14, A lang, rather, clothe yourself with the Lord Jesus. Sa Tagalog, kundi isuot ninyo ang Panginoong Jesus. Inihalin tulad siya sa isang damit o sa isang bagay na dapat laging nasa iyo, laging dala-dala mo. Amen? Ano ba yung pagsusuot sa Panginoong Jesus? Natututunan natin kung paano siya makitungo sa Diyos Ama, kung paano siya makitungo sa tao, at ano yung ipinakikita niyang pag-ugali. Paano siya kumikilos habang ginagampanan niya yung tungkulin na ibinigay ng Panginoong Diyos Ama. Dapat ganun din tayo. Dagdagan pa natin yan sa Colossians 3:12. Therefore,
As God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Ito muna, yung dadalhin mo habang inire-representa mo siya sa mga taong nakakahalubilo mo, nakakausap mo, minsan kasama mo yan sa bahay. Alam ko, marami, kasama nyo pa yan sa bahay. Sa Tagalog, bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal, at minamahal, magbihis kayo ng kahabagan, ng kabaitan, ng kababaang loob, ng kaamuan, at ng katyagaan. Kailangan mo ito. Kailangan ma-develop muna sa pag-uugali mo to. Yung karakter na to dapat nasa iyo na. Kasi kung wala kang kahabagan, hindi mo sisharean yung tao na yun. Alam mo yung tao na yun, pag hindi nakilala ang Panginoong Jesus sa impyerno mapupunta. Yung kahabagan ng Panginoon, ang gumagana sa atin kung bakit inaabot natin yung mga tao na hindi kumikilala sa Panginoong Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Kung wala kang kabaitan, kababaang loob, kaamuan at katyagaan, baka isa pa lang nasharean mo, suko ka na. Na-reject ka na isang beses, suko ka na agad. Dapat nandoon yung katyagaan. At saka dapat nandoon yung kabaitan, kandahang loob at kaamuan para kusang lalapit sa iyo yung mga tao. Para makita ka pa lang yung pag inumpisahan mo, isang linya pa lang na kinausap mo, na mararamdaman mo na bukas siyang makipagkwentuhan, bukas siyang makipag-usap. Pag sinabi mo pa lang, kumusta ka na, may mga pagkakataon, kumusta ka na, ang isasagot sa iyo, iyak. Yung pala, matindi yung pinagdadaanan. Amen? So, iyon yung mga tao na talagang nangangailangan sa Panginoon. Iyon yung bukas na bukas ang puso. Dahil, sabi nga sila yung wala nang ibang kakapitan. Wala nang ibang lalapitan. Katulad nung professor ni Pastor Aris, kay Lord yung kumakapit. Nasa kabila ng matindi niyang sakit, nakakayanan niyang tayuan yung paglilingkod at hindi siya bumibitaw sa Lord. Amen? So dapat, ihanda natin yung ating sarili. Yung dress for the role, idiomatic expression lang yun. Ibig sabihin, ikaw mismo, ihanda mo yung sarili mo sa gagawin mo. Kung ang nire-represent mo yung Lord, dapat makita sa iyo yung pagiging anak ng Diyos. Dapat makita sa iyo yung pagiging mananagumpay. Dapat makita sa iyo yung pagkakaroon ng magandang buhay na kasaya-siya. Amen? Kasi iyan yung patotoo ng buhay na binabago at buhay na nasa, sabi nga nandoon, nakapaloob sa plano ng Panginoon. Para sa pangalawa, handa ka na, magsuot ka na ng damit. Prepare your mind for action. Ihanda ang iyong isip para sa aksyon. O ihanda ang iyong isip para sa gagawin mo. Lord, na-transform mo na po ako. Lord, na-develop ko na po yung karakter. Ngayon, ihanda mo yung isip mo.
Dapat paglalabas ka, lagi kang maraming baon. Yung isip mo, handang-handa sa gagawin mo. Kasi pag handa ang isip mo, hindi ka maliligaw. Baka mamaya, may sinesharan ka. Halimbawa ko lang, yung mga Jehovah's Witness, matindi sila pagdating sa salita ng Diyos. At saka yung Jesus Christ of the Latter-day Saints, matindi sila pagdating sa salita ng Diyos. Baka pag nakausap mo yun, ikaw ang natangay. Amen? Dapat, handa ang isip mo. Handang-handa sa ibabato ng makakausap mo. Kasi maraming sitwasyon na gano'n. Mag-share sa ibang pananampalataya. At yung dulo, dahil magaling, tinitrain sila eh. Tinitrain sila sa pagsasalita, tinitrain sila kung paano kukumbinsihin yung mga tao na sumapi sa kanila, baka matangay ka. Kaya kailangan malinaw sa'yo yung pananampalataya mo, malinaw sa'yo yung pagiging representative ng Panginoong Jesus. Ang sabi sa salita ng Diyos, 1 Peter 1:3, therefore, prepare your minds for action. Keep sober in spirit, set your hope completely on the grace to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Malinaw dito. Ano ba nangyari? Magpahinga lang. Magpahinga lang sa Diyos. Lord, nagdideklara po kami ng kagalingan na wala pong anumang nangyari kay Changme, si Changme, ng tuyang. Alam namin, Lord, hawak mo po yung kanyang buhay at siya ay iingatan mo. Amen. So, unahin muna natin si Lord. Prepare your minds for action. Ihanda natin yung ating pag-iisip. Sa Tagalog, kaya't ihanda ninyo hindi naman kailangan 10 ang nandoon. Kaya't ihanda ninyo sa gawain ang inyong mga pag-iisip na sutili ninyo ang inyong sarili at ilagak ang inyong pag-asa sa biyayang darating sa inyo kapag inihayag si Heso Kristo. Kailangan malinaw at handa ang ating isip. Kaya tayo nagtatanim ng salita ng Diyos sa ating isip. Dahil gagamitin natin yan para sa gawain itinalaga sa atin ng Panginoon. Amen? Kasi minsan, pag hindi natin nakahawakan, baka ikaw na lang yun. Baka hindi naisip ni Lord yun. Kaya dapat nagbabantay tayo ng ating sarili para hinahanda natin yung ating isip. Pag meron tayong naisip na mga bagay na gagawin, hanapin mo sa linaw ng salita ng Diyos. Ito ba ay, sabi nga, ito ba ay lumalapat sa salita ng Diyos o ito'y kontra sa salita ng Panginoon? Lalo na kung matagal ka na naglilingkod sa Lord. Baka mamaya, hindi mo nababantayan ang sarili mo. Yung sariling pag-iisip mo na lang ang sinusunod mo. Hindi na yung pag-iisip na galing sa Panginoon. Amen? Para sa pangatlo,
correctly handle the word of truth. Wastong ituro ang salita ng katotohanan. Inipon mo na yan, nagpaturo sa Panginoon. Dadalhin mo na ngayon yung tamang katotohanan sa lahat ng paghahayagan mo ng mabuting balita. Tandaan ninyo, pag nag-aaral kayo ng salita ng Diyos, basahin nyo yung buong chapter. O kaya may section-section may mga Bible na yung bawat section may sariling title. Pwedeng hatiin nyo ng ganun. Pero minsan bago ka makaalis sa isang section, ay maraming ituturo. Hindi ka makausad-usad dahil maraming ituturo na kaalaman, karunungan ng Diyos mula sa kanyang salita. Amen? Kaya yung John 3:16, walang kamatayan yan na kaalaman na angkop sa lahat ng pagkakataon. May sitwasyon ka. Matindi yung pinagdaraanan mo. I-recite mo sa sarili mo yung John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son. Kung kaya niya na ibigay ang Panginoong Jesus para sa iyo, walang hindi siya makakayanan na ibigay sa iyo. Amen? Kaya lagi niyong dalhin yan sa puso ninyo. Kahit anong pagdaanan ninyo, i-recite niyo yan. At kakausapin kayo ng Panginoon. Aangkop yan sa lahat ng kapanahunan at sa lahat ng sitwasyon. So maging maingat tayo pagdating sa paghawak ng salita ng Diyos. Kaya nga hinahanda natin ang ating isip. Paghanda na yan, palilinawin ng Lord yung kanyang salita para maihayag mo ng tama. Amen? In 2 Timothy chapter 2, verse 15, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed, and who correctly handles the word of truth. So, malinaw. Ang ninanais ng Panginoon, ihayag natin yung kanyang salita na walang labis, walang kulang, kundi tama. Minsan ayaw i-share ng mga mananampalataya yung pagdating sa impyerno. Baka pagka naman sinabi ko, impyerno agad talikuran na ako. Lalo na pag sinabi mong, alam mo ba, papunta ka ng impyerno. Baka sampalin ka sa harap mo. Amen? Pero, yun ang katotohanan. Kung wala siyang relasyon sa Diyos, hindi niya tagapagligtas sa Jesucristo, papuntang impyerno siya. Kasi yun ang sabi ng salita ng Diyos Pero bibigyan tayo ng karunungan ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita na with grace pa rin natin na isi-share. Halimbawa, kung alam mo ito, marami itong alam sa salita ng Diyos. Baka pag ang senior ko, John 3:16, wala, normal lang sa kanya yun. May mga pagkakataon, yung mga taong ganun, yun, diretsahan. Kasi may isang experience ako, nagkukumute pa ako noon, sa Makati ako nagtatrabaho, sa bus, nasakay ako ng ordinary bus, sobrang init. Taypay ako ng taypay. Sabi niya, yung katabi ko, alam mo ba? Sabi ko, hindi pa. Medyo ano pa ako, medyo pa ba lang.
Wala pa ako nila, kunwari lang, titingnan ko lang kung paano siya, anong sasabihin niya. Alam mo ba, hindi pa. Ay sabi niya, may lugar na, na yung nararanasan mong init ngayon, di ba, paypay ka ng paypay? Yung nararanasan mong init ngayon, baka sabihin natin 1,000 times hotter sa isang lugar na pwedeng puntahan ng tao. Sabi ko, magsishare ito. Sabi ko, alam ko na may impyerno. Kasi sabi niya, Christian ka? Oo. So may mga pagkakataon na gano'n. Sabi ko, bakit kaya yung tao na to, impyerno agad ang isinusubo sa atin? Hindi muna yung pag-ibig ng Diyos, yung kagandang loob ng Diyos, pero impyerno agad ang banat niya. Amen. So, bibigyan siya, alam ko, binigyan siya ng Panginoon ng, siguro para lang sabihin, yung katabi mo, Kristo na yan. Tapos, isang beses, nakabahabang panahon din na nagkukumute ako, may mga katabi ako, madre. Sabi ko, Lord, pwede ko bang gawin yung ginawa ng nakatabi ko? Na impyerno ang i-share ko sa kanya. Pero alam nangyari, naumid yung aking dila. Bakit? Dahil, alam ko, mas marami siyang alam sa aking salita ng Diyos. Ang buong buhay ng mga madre, magbasa ng Biblia, manalangin. Sabi ko, Lord, so iyon yung pagkakataon na masasayang yung oportunidad na hindi mo na ihayag dahil nauna yung takot. Bakit? Hindi handa ang iyong puso at isip. Nauna yung takot. Nauna yung tiningnan mo yung sarili mong kakayanan. Diba? Kung madre yung katabi mo, kumpare, paano mo si-share? Buong buhay na kung 4 na taon na itong nag-aaral ng pagiging madre, bago na ordain, yung mga pare, 6 years yata sila, or sa kabuuan, 8 years ang kanilang pag-aaral, parang mga doktor. Kasi meron silang 4-year course, madalas, philosophy, yung college course nila. After ng philosophy, saka sila papasok sa pagpapari na another 4 years. Sabi ko, Lord, siguro sa kapanahonan na to, malakas na yung aking loob kasi nahubog na ng panahon, naturuan na. Sabi nga ng ating inagit, tayo hawak nung pato, nung manlililok, tayo hinuhubog. Araw-araw may tinatakya sa atin para makita yung tamang hubog at korte mo. Na pagdating ng panahon, you will go and represent Christ. Amen? Basahin natin sa Tagalog. Sikapin mo maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat, ikahiya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Yung Word of God, wag na wag natin gagamitin sa maling kaparaanan. Wag na wag natin gagamitin sa maling kaparaanan. Kasi sabi ng Lord, may pagkakasala yun. Nagkakasala tayo pag mali ang paggamit sa salita ng Diyos. Amen? Maraming tao sa mundo, mali ang paggamit sa salita ng Diyos. Yung ibang tumatayong nagpapakilala na Christian Church, ginagamit si Jesus, ang Biblia, para saan? Para sa sariling katakinabangan. Yung El Shaddai, kilala nyo ba? Yung pinuno ng El Shaddai na hindi na
masyadong active ngayon. Kilala ni Ate Norma. Kasi nagwagayway yan ng panyo nung panahon na. At nagbukas ng payong. Tama ba? Hindi daw. Hindi ka ba nagbukas ng payong at nagwagayway ng panyo? Alam nyo ba, ginamit niya si Lord at ang salita ng Diyos para magpayaman. Amen. At ganun din yung ginawa ni Kibuloy sa sariling interest, sa sariling kapakinabangan. Amen. Kasi nung isang beses lang naman ako napunta sa Tagaytay Highlands. May mga cabin doon na private. Merong isang lugar na dorm type at may kanya-kanyang kasi membership yun. Yung cabin doon ni Mike Velarde. Malaman siya. Amen. At isa sa mga nakilala ko na nagpatotoo na after ng gawain, kahit barya-barya yung nakukolekta nila, pero sa isang gawain sa Luneta ay sako-sako yung binibilang nila na barya. Na minsan daw, 500,000 or almost 1,000,000. Amen? Hindi ang paghahayag na salita ng Diyos ay hindi trabaho na babayaran ka ng tao. Si Lord ang bahalang magpala sa iyo. Amen? Kaya maingat tayo pagdating sa salita ng Diyos. Bago kami tumayo dito, isang buong araw, idinudulog ko sa Panginoon. Bago pa ako magkaroon ng title, mula Lunes hanggang Sabado, ipinapanalangin ko na yan sa Lord. Lord, bigay mo po sa akin ang gusto mong ituro. Kay Lord nanggagaling. Amen? At kay Lord nanggagaling kung papaano pagdudugtong-dugtungin yung ating inaaral. Amen? Pang-apat, be guided by the Holy Spirit. Maging patnubay ang banal na Spirito. Kasi yung Holy Spirit na sumasa atin, siya yung magbibigay ng karunungan, kaunawaan patungkol sa salita ng Diyos. At pag gagawin natin yung ating tungkulin sa Lord, huwag mo maiiwanan yung banal na Spirito. Dapat kasama mo siya. Dapat nakikinig ka sa Kanya. Bubulong at bubulong siya. Mararamdaman mo yan sa puso mo. Kausapin mo nga yung tao na yan. O yung cashier na yan, nakasimangot, diyan ka nga pumila. Kasi may isang pagkakataon na sa Pure Gold ako namimili, walking distance lang mula sa tinutuluyan ko. Talaga namang nakasimangot siya. Sabi ni Lord, diyan ka nga pumila. Doon ako pumila. At kinausap ko. So, sabi ko, malungkot ka. Tapos sabi niya, hindi ko sinabi na kasi mangot ka. Sabi ko lang, malungkot ka. Ano bang makakapagpasaya sa'yo? Tapos nagkwento na siya na may problema siya sa bahay. Tapos kulang sila ng tao. Jingle lang ang pahinga niya. So, may mga bubuksan ang Lord na pagkakataon para magbahagi tayo ng salita ng Diyos. Magpagabay tayo sa banal na Spirito kasi
Kung gabay ka ng banal na spirito, nandoon yung pabor. Makukuha mo yung pabor ng tao. Bubuksan niya yung puso ng taong kausap mo. At bubuksan niya yung tao na yun para humakbang sa pananampalataya sa Panginoong Jesus. Amen? Sabi sa John 14:26, "But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you." The Holy Spirit will teach you all things. Amen. Ang banal na Spirito ang magbibigay ng kaunawaan at magtuturo sa atin. Sa Tagalog, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isinugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa lahat ng sinabi ko sa inyo. Kami ay mensahero na ang tunay na tagapagturo ay ang banal na Espiritu. Kahit anong basa mo, kahit from cover to cover, binabasa mo taon-taon yung Biblia, kung hindi yan bibigyang linaw ng Espiritu sa iyo, wala kang mauunawaan. Ano ba, lalabas na ba tayong lahat? Nandiyan na kayong lahat sa labas. Nandiyan na tayong lahat sa labas eh. Lalabas na tayong lahat. Kaya nga, naihahalimbawa nila natin yung mga pare, di ba? Paulit-ulit nilang binabasa yung salita ng Diyos. Pero hindi nila makita doon na kinamumuhian ng Panginoon yung pagsamba sa mga rebulto, sa mga imahen na gawa ng tao, gawa ng mga kamay. Ang sabi ng Lord, portion ng kahoy, ginawang imahe na sinasamba, tapos yung kalahati nun ginagawang panggatong. Ano ibig sabihin nun? Walang kwenta. Yung imahe na yun, sa dulo nun, magiging panggatong at panggatong yung imahe na yun. Amen? Meron pa ba kayong mga rebulto sa bahay? Meron pa ba kayong mga picture dyan na poging-pogi na sabi si Jesus Christ daw yun. Amen? Dapat alisin na natin yun. Yung tunay na kumikilala sa Diyos, makikilala mo siya sa pamagitan ng Espiritu mo. Hindi mo siya kailangang makita ng ang ginagawa ng Diyos, maranasan natin siya. Hindi makita yung mukha niya. Pag naranasan mo siya, parang nakita mo na rin yung kanyang mukha, yung kanyang imahe. Amen? Walang maisulat sa Biblia kung ano ang itsura ng Panginoon. Si Moises, nung humiling, likod na ng Lord ang pinakita. Amen? At yung description sa Isaiah, siya'y ordinaryo lang na kahit ang kapanahunan nila ay hindi hinayaan ng Lord na maisulat yung itsura niya nung siya'y naging tao. Amen? At yung huli, pang-5, never stop proclaiming the good news. Huwag hihinto sa pagpapahayag ng mabuting balita. Ano yung inawit natin? Araw-araw. Araw-araw. Bawat araw ay pagkakataon
na maihayag natin yung ating Diyos, na maihayag natin ang Panginoong Jesus. Lord, ang quota ko lang isa sa isang taon. Maaring sa umpisa, medyo mahirap. Pero pag nasimulan mo na, magbubukas at magbubukas ang Lord ng pagkakataon na maihayag mo yung mabuting balita. Amen. Kung nagmamadali na, quota mo, isa lang. Hindi ba pwede? Isa sa isang buwan. Tapos susunod, isa sa isang linggo. Kung isa sa isang buwan, naka-12 ka. Kung isa sa isang buwan, 12. Kung isa sa isang linggo, may 52 ka. Amen. Nasaan ka doon? So, tandaan natin. Si Pablo, yung mga naunang disipulo ng Panginoon, hanggang sa huling hininga, nagpapahayag kay Kristo. Si Pablo, hanggang sa huling hininga. Si Peter, hanggang sa huling hininga. Karamihan sa kanila, namatay na martir. Hindi namatay dahil sa natural na kamatayan. Amen? Kahit sa kanila, namatay na martir. O yan, may nakakwintas ng pagsasaluhan. Talagang kakaiba sa iglesia na to, di ba? Amen. So, hindi tayo may hinto. Habang buhay ka, habang nakakasalita ka, habang may hininga ka, ihayag mo ang mabuting balita ng Panginoon. In Acts 5:42, day after day, in the temple courts, from house to house, they never stopped teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Messiah. Sa templo, ibig sabihin, yung mga mananampalataya doon, patuloy na pinapalakas, patuloy na tinuturuan. At yung lumalabas sa templo, nagha-house to house. Amen? Kaya tama yung nangangatok. Kumakatok bahay-bahay. Kung nagbukas, salamat Lord. Dahil nagbukas ito, ibig sabihin, makikinig. Pag kakatok ka pa lang, kasi yung mga humahayo, alam na alam mo may Biblia. Si Ate Tita, pag dati, open siya. Pinapapasok yung mga yun. Pero nung maunawaan niya, yung salita ng Diyos, hindi na. Tanggihan natin ng maayos. Hindi. O kaya, mapagod ka kakatok, walang magbubukas sa iyo. Amen? Parang mga Bombay na pinagkakautangan. Sabihin mo, walang tao dito. Amen? So, utos ng Lord. From house to house, they never stop teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Messiah. Sa Tagalog, at araw-araw sa templo. At sa mga bahay-bahay, walang tigil silang nagtuturo at nangangaral ng magandang balita tungkol kay Jesus ang Kristo. Amen. Paranas mo, yung Kristo na nasa iyo ay maranasan din ng mga tao na wala pang Kristo sa kanilang mga puso. Amen. At itutuloy natin yung ating December na mission na gagawin sa Panginoon.
merong ibinigay na plano si Lord. Amen? At ngayon pa lang, ipanalangin nyo na. Ipanalangin nyo na at makibahagi tayong lahat kasi mission natin lahat yun. Amen? Dahil may kasama ka rito. Kung itinuturing mo si Kristo ay Panginoon at tagapagligtas mo, representative ka niya, at sa bawat pagmimisyon na gagawin ng ating iglesia, kasama ka, makibahagi ka. Amen? Kaya balikan natin, how do we represent Christ? Paano natin kakatawanin si Kristo? Una, dress for the role. Ihanda mo yung sarili mo. Magdamit ka ng angkop para sa gagawin mo tungkulin. Pangalawa, prepare your mind for action. Ihanda mo ang iyong pag-iisip. Dahil kailangan handang-handa yan. Sabi nga, sulong lang. Kung ikaw ay sundalo na lalaban sa gera, ang purpose mo ay malipol ang kaaway. Hindi yung pag nakita mo, dami ng kaaway, ang gagawin mo na tatakbo ka na. Mababahag na yung iyong bunto. Kaya nga sila na lang sumugod sa labanan. Hindi, mga kapatid, kasama kayo sa laban. Pangatlo, alamin mo yung tamang salita ng Diyos na ibibigay mo. At makukuha mo yan dahil sa gabay, ayaw lumipaw, sa gabay ng banal na Espiritu. Yung 1, 2, 3, 4, lahat yan kailangan. Lahat yan dapat mangyayari. At yung huli, dapat hindi tayo hihinto. Hindi ko mo na-sharean mo, tinanggihan ka, stop ka na. Magpahinga ka lang ng ilang panahon. Balikan mo ulit. Baka sa susunod, hinanda na siya ng Panginoon. Pero syempre, huwag natin iiwanan na laging isama natin sila sa panalangin. Dito na ako magtatapos at iso'y paalala. Sabi nga, hindi madali. Pero ito ay utos ng Panginoon mula sa Matthew 10:16. I am sending you out like sheep among the wolves. Therefore, be as shrewd as snake and as innocent as dove. Bakit pinagkumpara yung sheep at saka wolf? Yung wolf, ang target nila na kainin ay yung mga tupa. Kung nanonood kayo ng mga documentary about animals in the wild, ang target ng mga wolves ay yung mga tupa. Kasi ito, maamo, madaling hulihin. Pero, sabi ng Diyos, be shrewd as a snake, maging wise ka, and innocent as God. Bakit sa ahas? Natandaan niyo ba yung serpent na tumukso kay Eva sa hardin, sa paraiso? Serpent. Matalino. Nakuha niya baguhin yung isip ni Eva at sumunod mismo na sinasabi niya. Amen? Sa Tagalog, mga pag-uusig na darating, title name. Tingnan ninyo, isinubo ko kayo sa parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kaya maging matalino kayo gaya ng ahas at maamo gaya ng kalapate. So ito'y paalala.
Maging handa at may kaaway, may kalaban. Kaya dapat maging matalino. Dapat kahit nagagalit sa'yo, di ba, kasama mo sa bahay, galit sa'yo dahil sumasamba ka sa Lord at hindi siya nananampalataya doon. Kakayanin ng Lord na baguhin ang isip mo. Maging matalino ka na kung saan mo isusundot yung salita ng Diyos. Pero, magiging maamo ka pag nagagalit sa'yo, hindi mo papatulan. Hindi mo sasabayan ng galit na alam mo, pag hindi mo naging Panginoon si Jesus, sa impyerno ka pupunta. Nagpanting ang tenga, nagalit. O sige, ikaw na lang pupunta sa langit. Ako'y sa impyerno na. Tapos, nagpanting din ang tenga mo. O sige, sa impyerno ka, kung dyan mo gusto, susunugin ang kaluluwa mo dyan. Hindi dapat ganon. Amen? Iluluhod pa rin natin sa panalangin. O sige, tigilan na natin. Kung hindi ka pa naniniwala at ayaw mong tanggapin, sige, stop muna. Huwag muna natin pag-usapan. Amen? Hindi nahahalukay ng galit na pag tumaas ang boses, mas mataas pa yung boses mo sa kanya. Amen? Kaya ang panawagan, do your part to reach the world. Gawin ang iyong bahagi para maabot ang mundo. Yung mundo na hindi nakakakilala sa Diyos. At ito na yung huli, go in the name of Jesus. Amen? Ano nakasulat sa go? Witness, feed hungry, visit sick, obey, welcome visitors, minister, clothe the widows, help the oppressed, visit prisoner, give hope. So, iyan, yung mga bagay na maaari mong gawin to represent Jesus Christ. Amen? Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Ito yung simpleng cycle ng buhay natin. Represent Jesus to everyone, everywhere. At hindi yan humihinto. Represent to everyone, everywhere. Amen. God bless you all. Sige po, tayo ay dadako para sa